Good day mga idol. For today's video ay samahan nyo akong magpalit ng ilaw dito sa parking. Ito nga pala mga idol yung continuation ng video ko ng unang araw ng pagbalik ko dito sa Jeddah. Napansin ko kasi ito nung balik ko galing bakasyon na medyo dumilim na itong parking area. Kaya naman uunahin ko itong pinaglalagyan ng uling dahil sobrang dilim na. Kaya ito nga ang aking gagawin for today's video. Ito nga pala yung lugar kung saan iniimbak dito yung mga uling. Dahil nakita ko nga na sobrang dilim na rito sa eryang ito, kaya naman ay papalitan ko na ito ng bagong ilaw. At kung itatanong nyo naman kung saan ginagamit ang mga uling na ito, kung bakit sila nag-i-stock ng uling, ito ay ginagamit nila sa pag-iihaw ng mga manok dito na iniuulam din namin. Ginagamit din nga pala nila itong mga uling pag sila ay nagbabakor dito sa loob ng bahay ng amo namin. Yung tinatawag nga palang bakor, yun yung parang insenso sa atin na pag ilanghap po yung usok nito ay napakabango. Sinasabi rin nila na ito ay pinagtatabi din sa mga masasamang espiritu. At dito sa Saudi Arabia ay marami ang gumagamit nito. Kaya napaka-importante din talaga sa kanila ang paggamit ng uling dito. At ngayon nga ay natapos ko na ang pagpapalit ng ilaw sa eryang ito. Kaya naman ay lilipat tayo sa ibang area kung saan ay mayroon ding mga punding ilaw na katulad nito. Dito nga pala sa video ay makikita nyo na hindi naman halata na maraming punding ilaw o malabo na yung parking area dito. Pero kung ito naman ay makikita nyo ng personal ay talagang mapapansin nyo na talagang malabo na ang mga ilaw dito sa parking area. At dito rin ay makikita nyo sa parking area nila na sobrang dami ng kanilang sasakyan. Dito nga pag nakita mo ang sobrang dami nilang sasakyan ay mapapasana all ka na lang. Sana all. At dito ka rin talaga makakita sa Saudi Arabia ng iba't ibang klase ng sasakyan. At dito rin talaga ako naka-experience sa Saudi Arabia na makasakay sa mga iba't ibang sasakyan na katulad nito. At dito rin nga pala mga idol, iba rin na sinasakyan ng mga katulong dito. Kaya naman talaga ay mapapahanga ka sa taglay ng yaman nila. Isipin mo na lang kung meron kang ganitong karaming sasakyan at ganitong karaming empleyado. Maswerte na rin talaga kami at dito kami nakapagtrabaho. Dahil alam naman natin marami tayong mga kababayan na hindi pinapalad sa mga pinapasukan nila. At alam naman natin marami tayong mga kababayan na nakakaranas ng hindi magandang pagtrato sa kanila. Maswerte na lang talaga kami at dito kami napunta. So ngayon naman mga idol, ibalik naman tayo sa aking ginagawa. Ito nga pala ang isang ilaw na to ay hindi ko muna papalitan kasi may naka-park na yan, sasakyan. So baka may mabaksakan o delikado. So hindi man ako authorized na gumamit ng sasakyan dito. So sa ibang araw ko na lang ito papalitan ng ilaw. Kasi nga may nakapark na ayan, sasakyan ng amo namin. At dito nga may nakita kong ilaw na kailangan ng palitan. Dahil nga sa sobrang init dito sa parking ay lumutong na ang mga holder nito. Bago ko nga pala putulin ang wire ng ilaw na ito ay sinigurado ko muna na nakapatay ang switch nito. Ang ipapalit ko nga pala dito ay dating nakalagay na ilaw dito. Pero ang dating ilaw na nakalagay dito ay kontrolado ng transformer. Ang ilaw na ipapalit ko naman dito ay LED na direct na sa 220. Pero ang gagawin ko naman dito
ay dadirect ko na rin yung wiring niya sa 220. Ito ay LED na direct na sa 220. So ang ayusin ko na lang dito mamaya ay yung wiring nito. Yan nga din ang ipakikita ko sa inyo pagkatapos kong tanggalin ang fixture ng ilaw na ito. At ngayon ay sisimulan ko nang ayusin ang mga wiring ng ipapalit kong ilaw doon. Dahil nga ang ilaw na ito ay nakadesign sa electronic ballast, ito ang aking ayusin upang maging direct to 20 sa ating LED. Ngayon ay tatanggalin ko muna yung mga wiring nito sa kanyang electronic ballast. At ngayon ay pagbubukurin ko lang yung kanyang mga wiring dito sa kanyang mga holder. Yung wire sa kanan na papunta sa ating mga holder ay pagsasamahin lang natin. At ito magiging line 1 niya sa ating power supply. At ganoon din ang gagawin natin dito sa kaliwang wire na papunta dito sa ating mga holder. Pagkasama-samahin lang din natin upang ito naman ang magsilbing neutral o kaya ay line 2. Kung ang main power source mo ay 3-phase na 380, kailangan mo mag line to neutral para makakuha ka ng 220 volts. Pero kung 3-phase 220 naman ang power main source mo, kailangan mo kumuha ng line 1 at line 2 para makakuha ka ng 220 volts. Dahil nga 3-phase 380 volts ang power main source namin dito sa bahay ng aming amo, ay kailangan kong kumuha ng line 1 to neutral. Dahil nga wala akong available na fixture na katulad ng tinanggal ko sa parking, ay ganito lang ang ginagawa ko rito. Nag-convert na lang ako ng mga ilaw na katulad nito. Dahil wala nga akong lisensya rito sa Jeddah, ay napaka-hassle sa akin para makabili agad ng mga gamit sa electrical. At kaya naman, ganito na lang yung ginagawa ko. At pagkatapos ko ang ayusin ang mga wires nito, ay pwede na natin testing it. Dito ay kinuha na nga ako ng 2 ilaw upang ikabit dito. At upang ma-testing na rin natin kung tama yung aking ginawang pag-wiring. Madali nga lang pala yung mga ganitong koneksyon ng ilaw. Meron na nga rin pala akong ginawang tutorial para sa koneksyon ng ilaw nito. So ngayon mga idol, lagyan na natin siya ng power supply. At ngayon nga mga idol ay umilaw na yung ating ginawang ilaw. At pwede ko nang ikabit sa parking ang ilaw na ito. Cameraman. Pakita mo naman. Cameraman? Yes. Ikaw ako monetize, kita cameraman. bisa monetize. Kung bago. ليش انا ما في اسوي انا 2 شهر سفر ما في اسوي Sabi kita. يا ودي كذا ايش بدا بس هسه بري كثير 3000 بلس Dulo. Pia tumating ha? Pia tumating. Special. وإيش كذا همتك على طول انتهي غريب التوبة عليك كثيرا هذا كويس Good. يلا هدية Cover, cover. Mami cover.